Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Late na po tayong naka-vlog pero heto, magre-react tayo dito sa mga ito, unahin na natin itong si Baklang Falsis. Itong si Baklang Falsis. Kasi hindi ko lang alam ha kung anong programa ito pero sila dalawa ni Falsis at itong dating spokesperson ni Leni Robredo. Nakalimutan ko yung pangalan kasi hindi naman ako interesado sa kanila. Pero dumaan kasi sa feed ko So binabanata nila si VP Sara na si VP Sara raw ay hindi raw pinansin yung isang vlogger, yung vlogger na parang crabs yung mukha. Nakalimutan ko yung pangalan. Sino ba yun? Yung nakalimutan ko. Mamaya ibabanggitin yan nito ni Baklang Falsis Itong si Falsis, sinabi niya, ako na lang ang hamunin mo, VP Sara. Kasi they are very confident na si VP Sara raw, kahit raw attorney itong si VP Sara, ay ano raw, kayanin raw nila na makipagdebate kay VP Sara. Yan ang ano nila. So tayo naman dito, hindi tayo papayag, no? Panoorin natin yan mamaya ang banat nila kay VP Sara at tayo naman ay babanatan din natin sila. Okay? Pangalawa nating pag-usapan ay itong kumakalat na balita na ito raw si Auntie Claire Castro ay nagdulot na naman ng fake news. Sila yung mga malakas magsabi na bawal yung fake news na ganyan. Di sila rin naman fake news rin naman ang mga ipinakalat nila. Mamaya pag-usapan rin natin 'yan. At trending ngayon itong si First Lady Liza Araneta Marcos at itong si Bongbong Marcos. May picture po akong ipapakita sa inyo sa kanilang dalawa. Okay? At mayroon akong comment dito sarit-saring reaction itong picture na ipapakita ko sa inyo. Mamaya, hintay-hintay kayo sa vlog ko kasi po magre-react tayo dito sa picture. Ano ba? Don Mar, ano bang picture na yan? Yan na ba yung picture sa It's Too Big? Mamaya, abang-abangan nyo itong picture na ito ni BBM at ni Liza, okay? Pag-comment ako dyan, okay? At last but not the least, Attorney Harry Roque, kumanta na. Yan. Kumanta na ng It's been my lady. Tama ba yun? Ano pala? Be my lady. Wala talaga. Dancer lang talaga ako. Hindi ako marunong kumanta. Be my lady. Tama ba? Tama ba yung kanta ko? Hindi, biro lang. Si Attorney Harry Roque kumanta na nga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara diyan sa patungkol sa Kamara na ito raw si Luistro. Yan, House Committee on Justice Chair na si Luistro. Nagbago raw ang tono. Bakit nasabi ni Roque na nagbago ang tono ni Luistro? Kasi nakita naming sumasayaw na si Luistro, gano'n. Ang galing ni Luistro sumayaw, gano'n. Kita niyo yung sayaw ni Luistro? Hindi ko na download yun nasa page ko yan. Shinare ko yung sayaw ni Luistro na pag ganon-ganon. Pag ganon-ganon talaga. I call it, marami ang nagsasabi na, Don Mar, the paldo-paldong dance. Paldong-paldo dance. Parang nakahawak ng maleta ba? Okay. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, like and share para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam na ganito na po ang nangyayari sa atin sa mundo ng politika. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay, ito.
Unahin natin itong si Falsis at itong spokesperson ni Leni Robredo kung paano nila binanatan itong si VP Sara. Okay, panoorin po ninyo itong video na ito. Do challenge VP Sara Duterte to a debate as well. Kung ayaw mo kay Lovely, baka sabihin mo hindi siya Lovely pala yung mukhang crabs. Sa Bisaya pa kasag, mukhang kasag yung mukha. Hindi raw pumatol si VP Sara sa debate nitong si Krabs, no? Nakalimutan ko yung pangalan. Lovely pala, Lovely. Yung yung British accent na trying hard. Tapos ito siya nagpapansin rin ni VP Sara. Ito yung papansin niya kay VP Sara. lawyer. O ako, I'm a lawyer, pipitsuging lawyer. Lampasuin mo ako, VP! Di ba? Prove to your supporters that you are a great lawyer. Ako, hindi ako. Alam nyo, sa totoo lang, Falsis, hindi na po kailangan ni VP Sara na i-prove niya ang kanyang sarili na matalino siya. Kasi alam na ng taong bayan. Kung sabihin mo na prove to your supporters, VP Sara, na magaling ka, hindi na kailangan. Hindi na kailangan kasi marami na pong napatunayan si VP Sara sa kanyang panunungkulan bilang mayor sa Davao. And at the same time, hindi na kailangan ni VP Sara magpasikat at to prove to the Filipino people. Kasi sobrang taas na ang kanyang ratings. No need. No need. Kayo, need din nyo yan, ikaw Falsis, na magpasikat ka. Kasi hindi ka naman sikat. Gagamitin mo pa si VP Sara ba para magpasikat ka? Baklang to. BBM vlogger. I'm not... Hindi raw siya BBM vlogger. Hindi raw siya BBM vlogger. Ano ka? Bakla ka lang ni BBM. Ganon. Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Kung hindi ka BBM vlogger, ano ka? Bakla ka ni BBM. A hidden BBM vlogger? Never! Never! Bakla talaga, no? Never! Ay, nako. God! My God! Pag gumanon pa yung mukha, my God! Alam ko mga mahilig nito eh. Mahilig ito sa hotdog. Na pagkain. Kayo ha, madumi yung utak nyo ha. Kakaloka kayo! Kayo kasi binoto nyo. Binoto namin kasi sinuportahan ni VP Sara. Akala namin, totoo siya, pero binudol kami. Tapos ngayon, that's normal kasi babanatan talaga kasi nagkamali kami. Accept namin yan. Walang problema yan. Presidente na anong magagawa ko? Hindi naman na sinuportahan mo. Ano ba yan? Anong nangyari nitong spokesperson ni Leni Robredo? Parang atakihin siya ng high blood. Di ba? Tingnan niyo ulit. Parang atakihin ng high blood, ha? Presidente na anong magagawa ko? Hindi naman na sinuportahan mo ng 2022, di ba? Correct, pero gusto... Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Ay! nila tirahin ko si BBM ngayon. Bakit ko titirahin si BBM ngayon? Nakaupo na. Anong titirahin? Ikaw ha, bastos mo ha? Saan mo titirahin? Sa puwet? De, joke lang. Sabi kasi niya titirahin niya si BBM Akala ko sa puwet niya titirahin. Joke. Ang aking concern is like Sen Trillanes. One track mind ako, prevent another. Pareha kayo ng utak ni Trillanes Bakla rin yun Duterte in 2028. Bakit nyo sa akin nahanapin na i-bash si BBM? Kayo magtrabaho. Ba't nyo pinapasa sa akin? Aba, gawa kayo na sa kasi kayo, nagmamalinis kasi kayo. Batikos kayo ng batikos sa mga government officials na sa tingin ninyo ay hindi maayos yung ginagawa. 'Di ba? Bakit si BP Sara lang ang binabatikos nyo? Bakit hindi mo binabatikos rin si BBM? Kasi halik ka rin sa puwet ni BBM. Yun ang totoo. yung vlog.
Sorry sa mga pinklawan. Ganun siya. Ay, naku, itong bakla na ito. Kayo Eh. kausap ko. Saka sa totoo lang, sila ang nagsuporta dyan eh. Correct! Ha? Sila umiikot. Ang tingin ko sa kanilang dalawa, umiiyak kasi hindi nanalo ang kanilang kandidatong si Leni Robredo. Ito yung mga reaksyon ng mga vlogger. Naging vlogger na lang kasi hindi nanalo yung kanilang manok. Kami dati na kami vlogger eh. Ito, nakalimutan ko itong pangalan nitong taong ito eh. Nangangarap rin itong maganda yung posisyon sa gobyerno. Hindi nanalo si Leni Robredo. Ayan, balik vlogger na. Hindi naman ito vlogger dati, spokesperson ni Leni Robredo. Ngayon vlogger na. But the 2022 telling us, eto, mahusay! Eto. Parang may may kaboses ito eh. Kaboses ito ni Coach Jarrett. Eto. Tapos ngayon, bakit biglang naging cargo natin na... Sinabi na natin hindi nagbayad ng taxes. Sinabi na natin na magnanakaw yung tatay. Aba, binoto nyo, nagulat kayo, may flood control. Tapos gusto nyo kasuhan ko siya? Ano, ako magkakaso? Bakit ako? Sinong nagsabi sa iyo? Ikaw lang nagsabi niyan. Aba, magkaso naman yung napakagaling na attorney Sara Duterte. Ha, si Professor Shelo Sorry, pero si VP Sara, hindi ganyan ka-obsessed, hindi ganyan ka-desperado, kagaya din nyo. Diba? Sorry. hindi lawyer. Ang daming kinakaso. Nag-oral arguments ngayon, yung most corrupt budget. Yung idol nyo si Karapatan na yung naman niya ni VP Sara eh. Diba? Karapatan niya ni VP Sara. Attorney Sara. May na-file ba ever? Except yung perjury kay Madriaga? Kasuhan niya si Romualdez. Kasuhan niya si BBM. My gosh! Kinasuhan naman niya yung ngayon Congress para matuloy yung... But not a criminal case. Magkaso ka naman ng criminal case, Attorney Sara. Pakita mo sa amin yung pagiging abogado mo. At ako may napanalunan ako. I'm sure tatanungin nyo, may napanalunan ba ako? Yes! Ako ang nagpanalo ng Spark versus Quezon City. Siyempre, kailangan natin magbuhat ng bangko dito. Pwede sabihin ni Professor at ni Constilo Prof. Ewan ko kung nadaanan na niyo. It's a landmark case. It's the first case to recognize that minors also have fundamental human rights. Spark versus Quezon City. Sorry na lang. May napanalunan ako. Sara Duterte nyo, bigyan ko kayo ng link sa Supreme Court ruling. Sara Duterte, asan? Hahamunin mo rin ba si Sara magdebate? Si Lovely, hinamon siya eh. I can debate anyone, but I do challenge VP Sara Duterte to a debate as well. Kung ayaw mo kay Lovely, baka sabihin mo hindi siya lawyer. O ako, I'm a lawyer, pipitsuging lawyer. Lampasuin mo ako, VP! Di ba? Prove to your supporters that you are a great lawyer. Wala, Bari, talo ka na sa ingay. Alam mo, sobrang ako na-relax eh. Kasi may bangka eh. Attorney Falsis, ito lang yung masasabi ko sa iyo, Attorney Falsis. Actually, no? Pasensya na kayo. Ito. Sa totoo lang, no? Unang-una, itong si Falsis, attorney ito pero vlogger na lang. Vlogger na lang siya. Kasi, attorney siya, siguro wala itong kliyente. Ano siya? Attorney siya pero siguro walang kaso, walang kumukuha sa kanya. Kaya, ang racket niya ngayon, ina-accept niya yung mga imbitasyon ng mga TV station. Kasi paborito siya ng TV station eh. Kasi pinklawan at loyalista yung puso eh. So ngayon, hindi siya sikat, di ba? Hindi naman siya sikat. Pero, paborito siyang banata ng mga DDS, ng mga DDS support, mga Duterte supporters. Paborito siya kasi bakla pa, bobo pa, attorney na wala sa hulog. Sinabihan nga siya ni Panelo na bumabanat kasi bago nagre-research.
masasabi ko lang sa kanya, sa dalawang ito, Barry, Attorney Barry ba yun? Yung spokesperson. Silang dalawa, pasikat yun. Ano yan sila eh? Anong tawag doon? Gagamitin nila ang kasikatan ni VP Sara para sisikat rin sila. Hindi naman pumapatol si VP Sara sa kanilang dalawa. Kasi si VP Sara malaki na yan. Sila maliit lang yung mga utak nila. So hindi talaga papatol si VP Sara sa kanila kahit anong sabihin nila. Kahit anong magandang ginagawa ni VP Sara ay hindi talaga nila makikita in the goodness of VP Sara. Ganyan eh, sarado na yung mga utak nila eh. Pero pagdating ng 2028, iiyak na naman ito. Babalikan ko itong video na ito. Iiyak na naman talaga yan sa 2028. Yan ang masasabi ko. Punta na tayo dito sa next nating topic, okay? Itong si Auntie Claire Castro na hari ng fake news. Kumakalat ito sa social media, itong post na ito, no? Ito, basahin natin. Yan. Shinare ito ni Attorney Baligod. Sabi dito sa palasyo, no? Sabi ni Auntie Claire, nagpahayag na mas maunlad ang Pilipinas ngayon kaysa noong Duterte administration. Fake news. Fake news. Okay. At ang reaction po dito ni Attorney Baligod, when false news comes from Malacanang people, can we expect Secretary Dave Gomez to be serious with these threats to sue fake news peddlers? Yan ang tanong ni Attorney Baligod. Kasi po, nag-announce po kasi itong si Secretary Dave Gomez at nagbabanta siya sa mga nagpapakalat ng fake news patungkol po sa Pangulong Marcos. Okay? Nagbabanta sila. Nagtatanong ngayon ang taong bayan, seryoso ka ba dyan sa banta mo? Kasi mismo ang mga tauhan ninyo, like itong si Auntie Claire Castro, ay gumagawa rin ng fake news. Diba? Sasabihin mo na mas maunlad ang tawag dito, ang administrasyong Marcos kaysa doon sa kay administrasyong Duterte. That's a fake news. That's hell of a fake news. Ang nalayo po ng ang ingay ng anak ko eh. Baba, I'm vlogging. Daddy is vlogging. You go outside sa. Thank you. Ang ingay ng anak ko. Narinig nyo yun? Inano ko na yung microphone ko eh. Anong tawag doon? Finilter ko na hindi na talagang siguro sa liit ng kanyang boses, ng pitch ng kanyang boses, talagang mapapasok pa rin sa microphone eh. Pagpasensyahan nyo na yung aking anak. Kaya nga, sobrang malaking fake news po ito. Di ko alam kung saan nakuha ang hugot ni Auntie Claire Castro. Bakit nasabi niyang mas maunlad ngayon? Mas maunlad ngayon? Siguro kayo, mas maunlad kayo kasi yung administrasyon ninyo puno ng issue tungkol sa corruption ng flood control. Di ba? Yan, maunlad kayo dyan. Tama nga. Siguro tama siya. Maunlad sila sa issue. Di ba? Hirap ang bayan. Sa panahon po ni Tatay Digong, hindi naman natin yun maiiwasan yung pandemic talaga. Pero itong crisis ngayon na sa oil o dito sa gasolina, bakit tayo na lang ang naghihirap? Yung ibang bansa, our neighboring countries, bumabalik na yung presyo. Sa atin, tumataas. Ano ba yan? Tapos, sasabihin mo ngayon na mas maunlad yung administrasyong Marcos kaysa kay Duterte? That's a fake news. Okay? So, Auntie Claire, ang masasabi ko lang sa iyo,
no? Siguro kulang ka sa aruga. Kulang ka sa aruga talaga. Yan ang duda ko sa iyo, okay? Ay nako. Ako hindi na naman ako magtataka kapag si Auntie Claire na ang magsasalita kasi puro naman yun bulatik eh. Bula. Bula. Ito. Ito na yung picture na sinabi ko sa inyo na patungkol kay First Lady Liza Araneta Marcos at si Bongbong Marcos. Itong picture na ito ha. Kayo mismo, mag-react rin kayo anong masasabi nyo dito sa picture na ito. Okay? Handa na ba kayo? Yan, itong picture na ito. Tadaan! Yan, picture yan. Lakihan natin para makita ninyong lahat, okay? Makita ninyong lahat. Ayan, binalita po ito ng Daily Tribune. Ang sabi ng Daily Tribune, 42 minutes ago, quiet moment for Marcos couple. First Lady Liza Marcos shared a glimpse of a private dinner with President Ferdinand Marcos Jr., highlighting a rare quiet moment away from public duties. Sometimes, it's just nice to slow down. No noise, just us, she wrote on April 11. Ayan. Yan sila, dalawa. Nagdi-date. Okay? Yan si Marcos, Liza Marcos, Bongbong Marcos, private dinner. Di ba? Anong comment ko dito? Sa panahon ni former President Duterte, ni minsan, hindi yan nag-post si Duterte na nagdi-dinner sila ng yung marangya na dinner. Siguro nag-post si Tatay Digong sa kanilang bahay lang. O kasama yung pamilya siguro kung out of town, but not yung social na kainan. Hindi kagaya nito, ito social itong kainan eh. So anong masasabi ko dito? Ang sa akin lang, no? Parang itong couple na ito, marami, by the way ha, marami ang nagsasabi na ano raw ito, hindi raw ito present picture. Okay? Ano raw ito? Way back the other year siguro daw ito, di umano. Kasi si BBM raw ngayon, nakahiga na lang at may sakit raw. Yan ang sabi nila. So, nagpo-post sila ngayon na masigla si BBM para ipakita sa taong bayan na hindi nagkasakit si BBM. Yan ang ibang nagsasabi dyan. Pero, kung totoo man ito na nagdi-dinner silang dalawa sa isang marangyang restaurant, para sa akin sana kung sila ay mag-dinner ng ganyan, hindi ko sinabi na mali itong ginawa nila ha, na nag-dinner silang dalawa sa marangyang okay lang, walang problema yan. Pero sa akin, presidente ka, BBM. Okay? Sana, yung asawa mong si Liza Marcos, hindi na siguro niya i-post ito sa social media. Kung sabi mo dito, sometimes it's just nice to slow down, no noise, just us. Paano naging no noise yan? Pinost mo sa social media. Plastic ka rin, di ba? Noise pa rin yan. Kasi kapag ipopost mo ito, babanatan rin kayo sa mga haters ninyo. So hindi pa rin hindi pa rin peace ang hinahanap ninyo. Hindi mo sasabing no noise. Kayo yung noise. Bakit nyo pinost sa social media yan? Kasi ito lang Iba kasi Don Mar, bakit naman para sa'yo mali ito na nag-dinner man sila, couple man sila, they have time sa kanilang sarili, ganyan. Baka sasabihin nyo ganyan Kasi ganito lang naman yan. Hindi maganda na magpo-post kayo ng ganyan, marangyang dinner. Kayong lang dalawa. Yes, alam ko na pinagbigyan ninyo inyong mga sarili kahit anong busy ninyo. Pero isipin nyo maraming mga kababayan natin naman naghihirap. Diba?
walang makain, sa kahit sabihin nyo, simple lang yan, pero dapat hindi nyo pinost yan. Oh, kahit ganyan lang yan, yung dinner niyo, alam kong mga expensive yan. Yung mga ginagawa ninyo. Di ba? Ang ibig kong sabihin, delikadesa. Be sensitive enough sa mga taong hindi ninyo, kasi binabatikos yung administrasyon mo ngayon na meron tayong crisis para na wala kayong ginawa na matino. Ayuda lang kayo ng ayuda. Yung iba hindi nakatanggap. Kukurakutin na naman. Tapos ngayon magpo-post kayo ng ganyan na you have a life of kayong dalawa na nagdi-dinner, nagsasaya kayo, pinost nyo sa social media. How about those people? Are you sensitive enough? Yung walang gutom, na halos mamatay na sa gutom doon sa mga bukid, yung mga mahihirap talagang walang trabaho, yung mga manggagawa natin na tumatanggap lang ng 300 to 500 pesos a day, tapos magpo-post ka ngayon, isa kang presidente, binoto ka ng taong bayan, dahil sa aming taong bayan, naging presidente ka. Hindi nyo, you cannot blame the people. Nasasabihin nila na ikaw, Bongbong Marcos, hindi, ito real talk ito kasi nakita ko sa comment section itong post nito, anong sabi? Pera yan ng taong bayan. Ginamit na naman yung budget ng taxpayers money sa dinner na yan. Ako, naniniwala ako yung pera na ginamit nyo dyan, sariling pera nyo yan. Naniniwala pa ako naniniwala pa ako. Pero you cannot blame people saying na kurakot kayo, ginamit na naman ninyo ang pera na. Kasi pinost ninyo Alam ko, bali yung ginawa ng taong bayan. Pero, wag na sanang mag-post kayo ng ganyan. Hindi naman sa inggit kami, hindi naman. Pero dapat, leader kayo yung namuno ng bansa natin, sana naman, delikadesa lang. Baka pwede kayong mag-post yung hindi na kayo presidente. Okay lang mag-post ng ganyan kung umuunlad ang bayan natin. Okay lang mag-post ng ganyan kung walang flood control scandal. Okay lang mag-post ng ganito kung hindi korap ang gobyerno. Okay lang mag-post ng ganyan kung walang magnanakaw sa flood control na hinahatid na mga mali-maleta. Pero ang daming issue ng administrasyong ito tapos magpo-post kayo ng ganito? Ibabanatan kayo. Diba? Hindi nyo talaga hindi nyo talaga makokontrol ang tao, kundi mag-iingay at mag-iingay ang tao. Okay? Kaya I know, nire-respeto ninyo. Walang problema yan. I know, ito, kahit gaano itong dalawa, gaano ka-hate ang tao nitong dalawa, still, they have time sa kanila as a couple. Walang problema yan. No? Na-appreciate man natin ang ginawa nila. Pero sana naman, magpo-post kayo. Sana i-private nyo na lang. Di ba? Yung mga relatives nyo lang at mga friends. Pwede naman yan. Nasa option naman yan sa Facebook. Relatives, friends nyo ba ang makakita lang sa post na yan? Ganun. Pero pag pinost nyo talaga, di ba? Wala. Hindi na kayo naawa. Syempre, sasabihin na naman ng taong bayan, tama talaga. Walang malasakit sa taong bayan. Kasi kung may malasakit ka sa taong bayan, si Duterte dati walang ganito. Wala siyang oras sa mga ganito. Wala na nga siyang oras sa kanyang pamilya, si Tatay Digong at that time. Kasi araw-araw yan, umiikot yan si former President Duterte sa mga kung ano yung problema during the pandemic. Umiikot si Tatay Digong. Chine-check niya kung ano yung mga problema. Chine-check niya kung natapos na ba yung mga bridges at mga infrastructures na ipinatayo niya. Di ba? Pero siya, wala. Party, concert, dinner, palakpakan. Yan. Ayan
May palakpak na kayo sa Donmar TV ha, kayong dalawa ha. Oh. Sige, good luck. Good luck sa inyo. Punta naman tayo dito. Bakit nasabi ni Attorney Harry Roque na nag-iba ang tono ni Luistro dyan sa House of Committee on Justice? Ito, panoorin natin si Attorney Harry Roque. Yan. Play! At no? Mukhang nagbago na po ng tono ang committee chairman ng House Committee of Injustice na si Congresswoman Luistro. Kung dati-rate, sinasabi niya na magmi-mini trial ang komite sa impeachment complaints laban kay VP Sara, ngayon ang sinasabi niya ay magkakaroon lang daw sila ng clarificatory questions. Well, yang sinasabi po niya na clarificatory question ay sang-ayon sa nakasaad sa ating saligang batas ng House Committee on Justice at ang Kamara mismo ay tatayo bilang prosecutor sa kahit anong impeachment complaint at ang trabaho ng House Committee of Injustice ay para suriin kung ang mga reklamo for impeachment ay sufficient in form and in substance at kung merong probable cause, dahilan kung bakit, kung merong ang probable cause, sila ay magsasampa ng articles of impeachment sa Senado at Senado ang uupo bilang mga mahistrado sa impeachment complaint. Ibig sabihin, bagamat ang Korte Suprema ay hindi nag-issue ng TRO dun sa hinain ni VP Sara na petisyon para itigil ang pagdidinig ng House Committee on Justice dahil nga po ang gawain nila ay labag sa saligang batas para bagang inamin ni Chairperson Luistro na mali nga ang ginagawa nila, at least mali ang sinasabi nila na magbi-mini trial sila sa Kamara dahil ang talagang sole judge na nakasaad sa ating saligang batas sa lahat ng impeachment complaint ay ang Senado. Make no mistake about it, yang kanyang pagbabago ng tono ay pag-amin na mali ang dati nilang mga deklarasyon na magkakaroon sila ng mini trial and substance, no? Kinakailangan doon sa sufficiency of form pa lamang, meron ng mga probative facts. Ano ibig sabihin? Yung mga pangyayari na nagbunga sa sinasabi nilang mga impeachable offenses. Hindi po pwede na puro konklusyon. At kung titignan nyo ang dalawang impeachment complaints sa dinidinig ng Kamara, puro konklusyon, walang ebidensya, walang statement of probative facts. Kaya nga po, ang nais nilang gawin ay mag-introduce ng mga testigo at nagpahanap pa nga ng mga ebidensya sa Anti-Money Laundering Council at sa mga bangko tungkol sa mga bank accounts ni VP Sara at ng kanyang may bahay. Ibig sabihin, talaga naman pong insufficient in form ang mga complaints dahil walang mga ebidensyang mga nakakabit. Kung ang mga congressman po ay tatayong piskal at ang kanilang responsibilidad ay humanap ng probable cause, ang proseso kapareho din ang proseso sa piskalya. Kinakailangan yung kanilang determination of probable cause ay hindi lalabas dun sa complaint na na-receive ng Kamara de Representante na dapat ay nakakabit lahat ng ebidensya. Ang ebidensya naman, kung yan ay testimonial evidence or testigo, mga Parang mahina yung signal ni Attorney Harry Roque. mga testimonya ng testigo ay sa pamamagitan ng mga sinumpaang salaysay. Lahat yan dapat nakakabit dun sa complaint na hinain sa Kamara de Representante. At kaya nga nagrereklamo ngayon si VP Sara sa Korte Suprema ay dahil maski walang mga affidavits na nakakabit sa complaints, nais nilang iharap sa komite ang mga testimonya ng mga tao na hindi naman nagsumite ng sinumpaang sanaysay at hindi ito kabahagi ng mga impeachment complaints na nahihain sa Kongreso. Ibig sabihin, talagang magta-trial pa rin sila dahil kung ang gawain lang nila ay preliminary investigation, hindi dapat sila lumabas doon sa complaint at ang mga sinumpaang salaysay na kasama ng
mga impeachment complaints na verified. Pero dahil wala ngang mga ganyang mga affidavits na nakakabit sa impeachment complaints, paano ngayon sila magkakaroon ng clarify sa complaints? Ang Parang nawala na si Attorney Roque eh. the fact na sila ngayon ay nagsusupi na pa lang ng bank statements at ang SALN ay nagpapatunay na itong mga bank statements at SALN na di umano magpapatunay ng krimen ng graft and corruption ay hindi kasama doon sa hinain na impeachment complaint. Paano ka magkakaroon ng clarificatory questions kung hindi naman yan kabahagi ng impeachment complaint? Ang talagang gagawin mo ay fishing expedition at para nga siya, kinakailangan mag-mini trial. Ibig sabihin, iba ang salita ng chairman ng Committee on Justice na si Luistro, iba ang gagawin pagdating ng 14 ng Abril. But make no mistake about it, hindi naman po natutulog ang ating mga maestrado ng Korte Suprema. Siguro pinagbibigyan lang nila ang komite para nga magkaroon sila ng pagkakataon na iwasto ang kanilang mga pagkakamali dahil kapag pangalawang beses na sa loob ng isang taon lamang na nasabi ng Korte Suprema na mali ang proseso ng ating mga mambabatas, hindi ba nakakahiya yun? Ang tawag sa kanila, mambabatas, hindi nila alam kung paano ang gawain ng mga mambabatas. Pwede ba yun na ang mga tumatayong mga piskal sa mga impeachment complaints hindi alam kung ano ang katungkulan ng mga piskal? Kaya siguro, pinagbigyan na ng Korte Suprema na hindi naman tuluyan ng mapahiya ang mga congressman na magaling lang sila lumamon ng kaba ng taong bayan sa mga flood control projects at walang alam pagdating sa kanilang mga katungkulang sang-ayon sa saligang batas gaya ng impeachment. Mahiya naman kayo, mga congressman. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung spokes sa bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye. Oh, ayan ha. So, tama rin ang sinabi ni Attorney Harry Roque. Sa tingin ko si Luistro ngayon, nahihirapan na sila eh. Kasi hindi nila in-expect na lumaban si BP Sara eh. Akala siguro ni Luistro at ang mga kaalyado sa House Committee on Justice, akala siguro nila na magpapabugbog lang itong si BP Sara. Oh. Paano yan ngayon? Pumunta na si BP Sara sa Supreme Court at karapatan rin naman yan ni BP Sara para magreklamo na sa tingin ng kampo ni BP Sara sa kanyang mga lawyers at saka sa kanyang legal team ay inaabuso po ang impeachment proceedings doon sa Kamara. Okay? Kasi po, the Supreme Court is the final arbiter, sabi nga nila, di ba? Alangan naman ikaw, gagamitin nyo ang power ninyo dyan sa sa House. Tapos ikaw naman ay ikaw yung inimbestiga ng House. Sino ang kakampi mo? Alangan naman sila lang yun ang merong kapangyarihan. Di ba? So dapat ikaw meron ka ring sandigan na kung mag-aabuso na itong House, meron kang lalapitan na ito, mali na ito. Final arbiter nga itong Supreme Court. So ngayon, nung nalaman ni Luistro na ganyan po ang ginawa ni VP Sara, parang nag-iba na ang tono ni Luistro. Nag-iba na ang tono nila, especially itong mga kasamahan nila. Kasi wala alam nila na may ginagawa silang pamumulitika. Alam nila na may agenda sila. Di ba? So ngayon, kung ganyan kayo kabalasubas, may katapat kayo. Matalino, mautak itong si BP Sara. Kaya nga magaling eh. Kaya nga gustong iboto ito ng taong bayan kasi magaling. Paano
dinedepensahan ni BP Sara ang kanyang sarili, ganyan rin ang mangyayari sa bansang ito kung paano didepensahan ni BP Sara ang taong bayan sa mga corrupt na mga government officials by the time na she will be the President of the Philippines. Okay? Palakpakan. Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, anong masasabi nyo dito? Mag-comment, mag-react po kayo sa inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section. Paki-like at saka paki-share sa mga nanonood ngayon, no? Para aabot ito sa taong bayan. Okay? Marami po ang makaalam kung ano na ang nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time na bumisita sa aking channel, no? I-subscribe nyo na. At yung joint button, pwede nyong pindutin yan kung gusto nyong mag-subscribe sa akin. At libre lang yan. Kapag nakasubscribe na kayo, updated na kayo sa ating mga maiinit at mga trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.